Max POV. Mag-away ba kayo ni Warren? Tumingin ako kay Suzy. Nakatambay kami ngayon sa labas ng apartment namin. May hawak tong chichirya at soft drinks. Gabi na at lumabas lang ako para magpahangin. Si Suzy naman mukhang walang trabaho ngayon. Mahigit 1 linggo ko na rin iniiwasan si Warren. Palagi pa rin siyang pumupunta dito sa bahay pero hindi ko siya pinapansin. Siguro mas mabuti kung FO na lang kami. Binabalik ko nga sa kanya yung perang huling binigay niya sa akin pero ayaw niyang tanggapin. Sinend ko sa kanya pabalik pero bumabalik pa rin sa akin kaya sinesend ko ulit sa kanya. Mabuti hindi niya na ulit binalik sa akin. Akala niya yata mauto niya ako sa pera. Mas lalo na nang pinamumukha sa akin ang estado namin sa buhay. Bilhin niyang sorry niya, leche siya. Palagi siyang pumaparito pero hindi mo pinagbubuksan. LQ? Sumimangot ako. Asar na tumingin ako sa kanya. Tigilan mo ako, Suzy. Hindi ko siya type. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Ikaw ang type ko. Kinindatan ko pa siya. Parang kinikilabutan ng reaksyon nito. Huwag mo ako gawing panakip butas, Max. Tomboy ka pa talaga? Kasi kahit ganyan ang damit mo, kahit pilit mong iniingasan ng kilos mo, tingin ko sa'yo, babae ka pa rin. Yung dede mo palang nagmamalaki na ng gusto. Itinuro pa niya ang dibdib ko. Siguro saka na ako maniniwalang tibuka kapag nakita kitang may karelasyong babae. Kaso alam ko imposible yon. Kahit pala siya, duda sa ginagawa ko. Gusto mo ba? Tumirik ang mata niya sa tanong ko. Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Dahil alam naman natin pareho na hindi mo kayang panindigan. Kapag pinatulan kita, iiyak lang ako sa huli sa'yo. Kaya kontento na akong landiin ka kapag nasa mood ako. Kaya sabihin mo na sa akin ang totoo, may LQ ba kayo ni Pogi? Pabulong pa ang pagkakasabi niya sa huling salita niya. Medyo lumapit pa siya sa akin at parang walang nakakarinig. Tinula ko gamit ang daliri ko ang noon niya. Wala nga. Ayoko lang makipagkaibigan sa mga rich boy kagaya niya. Tsaka tigilan mo ako kakaisip na may something sa amin. Napansin ko kahit si Cecil inaasar niya ako kay Warren. Kaya magkaibigan lang naman talaga kami. Bakit ayaw nilang maniwala sa akin? Ayoko rin ma-issue kay Warren. Baka sugurin ako ng babaeng lumapit sa kanya sa party. Yung Sophie na anak daw ng ninong niya. Siya nga pala, kamusta na si Madam? Kumunot ang noon niya sa tanong ko. Bakit mo naman siya kinukumusta? Close ba kayo? Actually, hindi na siya masyadong pumupunta sa club. Balita ko kasi dumating ng anak niya. Tumango ako sa sinabi niya pero natigilan ako na makita kong kotseng dumating. Matutulog na pala ako. Bye! Nagmamadaling paalam ko kay Suzy at pumasok sa loob ng apartment ko. Si Warren yon at hindi ko alam kung bakit nandito na naman siya. Di ko na nga siya pinapansin pero papansin pa siya ng papansin. Alam ko, mababaw lang para sa iba ang sinabi niya pero ayoko sa mga taong hindi alam kung kailan itatahimik ang bibig nila. Hindi porket close kami, pwede niya nang sabihin lahat ng gusto niyang sabihin. Narinig ko siyang kumatok sa loob ng pinto, pero hindi ko siya pinansin at nagbingi-bingihan ako. Bahala siya. Max, come on, talk to me. Hindi ako aalis dito hanggat di mo ako kinakausap. Saan niya muli sa labas? Sorry na. Umirap ako sa pinto kahit di niya ako nakikita. Ilang beses niya nang sinasabi yon pero wala pang ilang minuto, umalis din naman siya kaya't alam kong hindi yun totoo. Sinasabi lang niya yon para labasin ko siya pero mas mabuting hindi na kami friends. Nagtungo na ako ng kwarto ko at humiga para matulog. Napatalakbong pa ako ng kumot nang biglang kumidlat. Uulan pa yata. Makulimlim na talaga kanina pa kaya baka nga umulan pero inaantok na ako kaya matutulog na ako. Maaga pang gising ko bukas. Siguro naman, nakauwi na si Warren dahil di naman talaga siya nagtatagal kapag hindi ko siya pinagbubuksan. Masaya pa akong nagising kinabukasan. Ginawa kong routine ko sa umaga at naghanda para pumasok sa trabaho. 5:00 ng umaga, gising na ako. Mabilis lang naman ang kilos ko at 6:00 papasok na ako ng trabaho. Basa pa ang grill sa labas at ang ilang halaman na nasa may hallway, kaya ibig sabihin malakas na naging ulan kagabi. Max, bakit di mo pinapasok yung lalaki kagabi? Umaga na nandyan pa siya. Saad ni Ate Lani, ang nanay ni Sander.
May dala tong brown paper bag na hula ko'y tinapay ang laman na binili niya sa may kanto. Sigurado po kayo? Oo, maaga kasi ako nagising. Nakatulog na siya sa tabi ng pinto mo. Ginising ko nga lang kasi para nanginginig na sa lamig. Nabasa na kasi ng ulan. May away ba kayo ng boyfriend mo? Nakakaawa naman siya. Hindi ko po siya boyfriend. Pagtatama ko sa kanya bago nagpaalam sa kanya para pumasok na ako sa trabaho ko. Akala ko umalis na siya kagabi kaya payapa na ako natulog. Ano namang pumasok sa isip niya at nagtyaga siya sa labas na umuulan at mabasa? Baliw ba siya? Para na konsensya akong bigla dahil sa ginawa niya. Dapat umuwi na lang ulit siya gaya ng mga nakarang araw. Sumusobra na ba talaga ako sa kanya? Gusto ko siyang i-text para kumustahin pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hanggang sa makapasok ako sa trabaho, iniisip ko pa rin ang nangyari kay Warren. Hindi ko alam kung sino ang sisisihin ko, ako ba o siya. Sana lang wag siya magkasakit dahil sa ginawa niya. Kaya habang nagtatrabaho ako, napailing akong bigla. Di pa rin ako nakapaniwala sa sinabi ni Ate Lani. Na-stress ako sa nalaman kong sa labas talaga ng apartment ko natulog si Warren. What's wrong? I heard you keep on sighing. Napalingon ako sa nagsalita at nakita ko ang boss na nasa taas ng hagdan at nakasandal sa dingding habang nakapamulsa at nakatingin sa akin. Break ko ngayon at nakatambay ako ngayon dito sa hagdan sa may exit. Niyaya ako ni na Cecil na kumain pero wala akong ganang biglang kumain kaya tinapay lang kinakain ko ngayon at tubig. Anong ginagawa niyo dito, bossing? Tanong ko sa kanya. I want to talk to you. Tinatanong ka kasi sa akin ni Warren, may problema ba kayo ng kaibigan ko? Wala naman po, sagot ko sa kanya. Talaga? Oo naman po, wala naman dahilan para magkaproblema kami. Patuloy na pagsasinungaling ko. Bakit pa siya nandito ngayon? Alam ba ni Miss G na gumala na naman ang asawa niya at hindi nagtatrabaho? Okay, hindi kita pipilitin kung ayaw mong sabihin sa akin. Pagsuko nito. By the way, may kilala ka bang driver? Yung mapagkakatiwalaan? Kumunot ang noo ko sa tanong niya. Tinaas ko ang kamay ko sa kanya. Ako boss, dati po akong driver. Pagpipresenta ko sa kanya. Sigurado ka? Opo, kasi nung nasa probinsya pa ako, nagmamaneho ako bilang delivery driver ng mga gulay. May lisensya pa nga ako eh. Pagkukwento ko sa kanya. Tinitigan niya ako, parang tinatansya pa ako nagsasabi ako ng totoo. Tumayo ako at parang ayaw pa niyang maniwala sa akin. Can you drive a car? Tumango ako sa kanya. Napag-drive ko nga si Madam nung nahilo siya pa uwi sa bahay nila kaya maalam ako. Tamang-tama kung ganun. You will be my wife's driver. I need someone na mapagkakatiwalaan ko, kaya ikaw na lang. Tsaka babae ka kaya alam kong di ka magiging sakit sa ulo ko. Wika nito habang nakahawak pa sa baba niya. Nalukot naman ang mukha ko dahil sa sinabi niyang babae ako. Ibig bang sabihin akong kukunin niya dahil babae ako at di niya ako pagseselosan? Di ko rin maintindihan sa lalaking to. Gwapo naman pero parang takot na takot maagawan. Halatang patay na patay kay Miss G. Seryoso po kayo? Driver na agad ako, wala man lang interview. Hired na agad ako, kaso paano yun? Janitress ako dito sa kumpanya niya. Yes, I will give you a bigger salary just make sure my wife will be safe. Hindi ko siya may pagmamaneho palagi, lalo na kapag may meeting ako outside. I will buy her a car but she does not know how to drive. So, you said you can drive? Then you will be her driver. Once nakabihis ako, inform agad kita. Natawa naman ako sa sinabi niya. Lalo na yung bigger salary daw. Ang bilis din niyang magdesisyon. Ibig sabihin, malilipat na ang trabaho ko bilang driver ni Miss G. Salamat po, bossing. Napatayo na ako. Huwag kayo mag-alala, maingat ako magmaneho. Kaya safe sa biyahe palagi si Miss G. Pangako ko sa kanya. Tinaas ko pa isang kamay ko habang nangangako sa kanya. Tumango siya sa akin at gumiti. Lumabas ang dalawang dimples niya sa magkabilang pisngi. Pogi talaga ang boss ko kaya siguro kahit si Miss G na in love sa kanya, tsaka loyal siya, hindi gaya ni Warren, unang tingin pa lang halata mo ng maraming babae. Huwag mo munang sasabihin sa kanya ha, I want to surprise her. Opo. Sige. Humakbang na siyang muli paakyat pero muling lumingon sa akin. And eat proper food. Hindi ka mabubusog sa tinapay lang. Go to the canteen. Saad nito at nagulat ako nang maiabot siya sa akin isang company card. Use this and eat all you want there. Naku, wag na po, nakakahiya naman.
Just accept it, Max. Hindi ko naman yan ginagamit. Tsaka para may dahilan akong sabayan ng asawa ko sa lunch. Nakangising saad nito. Wala na ako nagawa pa kundi tanggapin iyon. Napatingin na lang ako sa card na binigay niya sa akin. Yun ang tinatap para magbayad sa kantin. Bakit binibigyan niya ako ng ganito? Ganito ba siya sa lahat ng empleyado niya? At dahil may 30 minutes pa ako, nagmamadali na ako nagtungo sa kantin. Biglang bumalik ang sigla ko dahil may mas magandang trabahong ini-offer sa akin ng mismong big boss. Magana na akong kumain. Nagulat pa sa akin si Roman at Cecil nung makita ko, pero nginitian ko lang sila at kumain na ako. Pagkatapos namin kumain, bumalik na rin ako sa trabaho. Nilinis ko ang meeting hall kung saan magmi-meeting ang matataas ang katungkulan sa kumpanya. Medyo malawak ang lugar kaya medyo natagalan ako. Pagkatapos, magkasama kami ni Ate Jovita na nagdinis na isang comfort room na katatapos ng ayusin. Naging abala ako sa trabaho at nakalimutan ko na ang nangyari kay Warren, pero nung makalabas ako ng Gallardo Tower, may matandang lalaking agad na lumapit sa akin. Napatingin pa ako sa magarang kotseng binabaan nito. Kayo po ba si Miss Princess Haname? Magalang na tanong nito. Parang gusto ko mabadtrip kay Manong. May miss na, buo pa niyang binanggit ang pangalan ko. Pero pinalampas ko na lang yon at ngumiti sa kanya, kahit obvious naman sa suot ko na hindi ako straight. Bakit po? Pwede po ba kayong sumama sa akin? Sino po? Ako po si Thomas. Driver po ako ni Sir Wilbert. May anak po kasi ang anak niya at matigas ang ulo. Baka daw po mapalambot ninyo. Mas lalaw ko nagtaka dahil sa sinabi ng matandang kaharap ko. Bakit parang gagawin pa yata akong panakot sa anak ng boss niya? Ay hindi ko nga kilala kung sino yung Sir Wilbert na tinutukoy niya. Ako po? Tinuro ko pa ang sarili ko. Dahil baka naman nagkakamali lang siya. Mukha ba akong yaya ng anak ng Sir Wilbert niya? Opo, sagot nito. May pinakita siya sa akin picture. Kayo po to, hindi ba? Kinuha ko ang picture na hawak niya at ako nga yun. Naghihintay ako ng jeep base sa larawan dahil nakatayo ako kung saan ako madalas nakatayo kapag nag-aabang ako ng masasakyan. Pero bakit po ako? Kasi kayo raw po ang girlfriend ng anak niya. Mabuti na lang at wala akong kinakain, kundi nabilaukan ako sa sinabi ni Manong. Hindi ko natatandaan na may boyfriend ako. Si Manong kung ano-anong sinasabi. Manong, pinaglololoko niyo po ba ako? Nakita niyo naman porma ko to sasabihin niyo girlfriend ako ng anak ng boss ninyo? May sakit po si Sir Warren. Ayaw po niyang uminom ng gamot. Ang sabi niya, galit ka raw po sa kanya, kaya kahit mamatay daw po siya, wala kang pakialam sa kanya. Biglang saad ng matanda. Malungkot pa ang boses nito. Tumingin siya na parang kinokonsensya ko habang ako naman, di makapaniwalang nakatingin sa kanya. Si Warren pala ang matigas ang ulong tinutukoy niya. Ay matigas talagang ulo nun, walang duda. Pero ang malala, iniisip ng tatay nito na girlfriend ako ng anak niya. Bakit ba lahat na lang yun ang iniisip? Manong, sumama ho ako sa inyo pero hindi ho ibig sabihin girlfriend ako ni Warren. Tropa lang ho kami. Saad ko kay Manong Driver habang nagmamaneho na siya ngayon. Wala naman akong choice kundi sumama sa kanya. Nag-aalala din naman ako kay Warren. Feeling ko may kasalanan din ako kung bakit may sakit siya ngayon. Bakit kasi nagstay pa siya sa labas ng apartment ko gayong may kotse naman siya o kaya dapat umuwi na lang siya. Nang pumasok ang sasakyan sa isang mataas na gate, muntik na akong mapanganga. Malamansyon ng bahay, medyo malayo pa yun sa gate. May fountain sa gitna papunta sa bahay. Di ko mapigilan na humanga sa buong paligid. Ganto kaganda ang bahay ni Warren tapos sa apartment ko siya tumatambay gayong ang liit-liit nun. Mabilis akong sumunod kay Mang Tomas nang pumasok na siya sa loob. Kung maganda sa labas, mas maganda sa loob. Ibig sabihin, mayaman talaga siya. Parang maliligaw kasi ako sa bahay nila. May dalawang malaking hagdan sa magkabilang gilid at kapag tumingala ka, makikita mo agad ang chandelier na gawa sa kristal. Nakasunod ako kay Mang Tomas at nakita ko ang mahabang swimming pool sa labas habang naglalakad kami, papunta sa hindi ko alam kung saan. Pumatok siya sa isang malaking pinto. Bago niya ako, sinenya sana pumasok. Nagdadalawang isip pa ako kung papasok ako, pero wala na ako nagawa kundi pumasok na ito. Ito kasing si Mang Thomas, itulak pa naman ako papasok. Napatayo ko ng tuwid na makita ko ang isang matangkad na lalaki. May edad na to pero gwapo pa rin.
May suot siyang salamin at unang tingin pa lang halatang may lahi na siya. Ito ba ang tatay ni Warren? Mukhang imported. Hello, I'm Wilbert Smith, Warren's father. Nice finally meeting you, Princess Haname. Nakangiting pagpapakilala niya sa akin. Gusto kong mapakamot sa ulo ko dahil sa tawag niya sa akin. Sigurado ko si Warren ang may kasalanan noon. Max na lang po. Max, ulit nito. I'm sorry if I suddenly ask you to go here. My son is sick but he does not want to drink meds because he said, even he dies now, you cannot forgive him. Max, I can't let my son die. He is my only son, my only heir. Please, save him. Madramang saad ng ama ni Warren. Di ko alam anong magiging reaksyon ko habang nakatingin sa kanya at pinakikinggan ang sinasabi niya. Parang sinasabi niya nag-aagaw buhay ng anak niya at ako lang makakagamot sa kanya. Ano ang tingin niya sa akin, albularyo? Tsaka bakit sobra naman yata ang sinabi niya? Parang maiiyak pa ito. Kung malala na palang anak niya, bakit pa ako pinatawag? Bakit di na lang dinala sa ospital? Sir Tito Wilbert. Agad naputol ito sa sasabihin ko. Call me Tito Wilbert. And because you are my son's girlfriend, you can also call me Dad if you want to. Malaki ang ngiti na saan niya. Hindi po niya ako girlfriend. Magkaibigan lang po kami. Pagtatama ko sa kanya. Yeah, girlfriend? A female friend? Hindi mawala ang ngiti nito. Hindi na lang ako kumontra kasi nga, female friend nga naman ako. Weird lang talaga kapag girlfriend ang tawag kasi iba agad ang dating sa nakakarinig. Pwede naman kasing friend na lang, wala mang girl sa unahan. Napapantastikohan talaga ako sa ama ni Warren. Mukhang sa kanya nagmana ang anak niya. Pero in fairness sa tatay ni Warren, mabait. Ano po bang gagawin ko? You can go to my son's room. You can check on him and tell him to drink his meds. We have a board meeting tomorrow. He cannot be sick. If he does not listen, you can do whatever you want, but I am sure he will listen to you. Pinagkatiwala talaga niya sa akin ang anak niya. Parang bata si Warren, ibinibiling niya kung paano ko patitinuin. Tsaka maubos ang dugo ko kaka-English niya, kaya tumango na lang ako bilang sagot. Mukha namang nakakaintindi siya ng Tagalog dahil Tagalog ko naman siyang kinakausap. May pumasok na isang maedad na babae para samahan ako sa kwarto ni Warren. Good luck, Max. I want a boy. I mean, you can handle my boy. Tinaas pa niyang isang kamao na para bang chinicheer ako. Binigyan ko siya ng alanganing ngiti bago ko tumango sa kanya at tumalikod. Masasabi kong mabait ang tatay ni Warren, kaso mukhang pilo din siya. Kanina natatakot ako kasi baka pagalitan o sisihin niya ako dahil sa nangyari sa anak niya, pero hindi naman niya ginawa. Nakiusap siya na asikasuhin ko ang anak niya na ubod ng tigas ng ulo. Mabuti pa si Warren, swerte sa tatay niya. Sa pananalita ni Tito Wilbert, halatang close siya kasi sinusunod nito ang kaartehan ng anak niya. Umakyat kami sa kanang hagdan bago kami lumiko at tumapat sa isang pinto. Maaaring tulog pa siya kaya pwede ka nang pumasok. Saad sa akin ang katulong bago ko iwanan. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung tamang ginagawa ko pero nandito na ako. Kahit hindi pa kami bati ni Warren, may sakit siya kaya kakalimutan ko muna ang inis ko sa kanya. Pumasok ako, madilim sa buong kwarto dahil 6:00 na at nakasarado lahat ng bintana. Sinubukan kong kapain kung may switch sa may gilid ng pinto pero wala akong makapa. Warren? Tawag ko sa pangalan niya pero walang sumasagot. Humakbang ako papasok. Wala akong makitang kahit ano kaya kinapa ko papunta sa may kama. Kaso may madulas akong naapakan kaya't dumulas ako. Pero mabuti na lang sa kama bumagsak ang mukha ko. Kaso bakit parang medyo matigas? Kinapa ko yon at nalaki ang mga mata ko na makapako ang binti ni Warren. Napasigaw ako at mabilis bumanggo bago humampas ang bagay na binagsakan ng mukha ko. Narinig ko naman ang isang daing na nasasaktan. Bastos ka? Buksan mong ilaw, singal ko kay Warren. Naramdaman ko siyang kumilos at biglang lumiwanag. May hawak siyang remote pero mabilis na itong binitawan at muling napahawak sa pagitan ng mga hita niya. Gusto kong bumuka na lang ang kama, kainin ako ng muo. Kahit hindi ko nakita, alam ko kung saan bumagsak ang mukha ko base sa parating hinahawakan niya. Sa daming babagsakan ng mukha ko, sa kaharian pa talaga niya? Lumingon ako sa kung anong yapakan ko at nakita ko ang gel patch na nilalagay sa noo para mawala ang lagnat.
Bakit kasi niya yun tinapon sa sahig? Max, nabasag yata. Bastos ka kasi. Paninisi ko sa kanya. Max, ikaw tong nag-dive sa akin. Bakit ako sinisisi mo? Nanghihina ang boses nito. Halatang may sakit talaga ito. I know you are mad at me, but you really don't have to crack my eggs. Reklamo nito at hinila ang kumot. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Wala nga naman siyang kasalanan. Sorry, bakit kasi ang dilim ng kwarto mo? Di ko naman alam na madudulas ako eh. Sino ba namang gustong makipag face to face dyan sa putotoy mo? Sagot ko habang pilit itinatago ang hiya ko. Mabuti pa siguro kung sa sahig ako humalik kanina. Sa umpog pa talaga niya. Napalo ko tuloy ng malakas. What did you say? Putotoy? Sinasabi mo ba na maliit to? Di makapaniwalang tanong niya. Mukha siyang na-offend sa sinabi ko. Mabilis niyang inalis ang kumot. Halatang masama ang pakiramdam niya dahil kita kong maputla pa siya. Anong ginagawa mo? Mabilis akong tumayo mula sa pagkakaupo ko sa gilid ng kama na makita ko siyang inaalis ang buhol ng sweatpants niya. Ipapakita ko sa iyo na hindi putotoy ang meron ako. Junior ang tawag ko dito pero hindi junior ang size nito. Seryosong sagot nito pero bago pa maibaba ang gray sweatpants, pinigilan ko na siya. Oo, malaki na. Pero di mo naman kailangan ipakita sa akin. Gago ka ba? Asar na tanong ko sa kanya. Tumingin to sa akin. Sumimangot na parang bata. Muli tong nahiga at kinuha ang kumot para itakip sa katawan niya. Kaya, nakahinga ako ng malawag. Akala ko talaga maghuhubad pa siya sa harap ko. Hindi pa nga ako nakakabawi sa kahihiyang nangyari. Gusto pa niyang makita ko ng live? Anong ginagawa mo rito? Ayaw mo ako makausap, hindi ba? Umalis ka na, baka nakakaabala pa ako sa'yo. Mahinang excited nito bago umubo. Grabe ubo niya, parang exaggerated masyado. Daig pa niyang may tuberculosis dahil sunod-sunod. Sabi ng tatay mo, ayaw mo raw uminom ng gamot. Ang tanda-tanda mo na ayaw mo pang uminom. Takot ka ba sa gamot? Tanong ko sa kanya. Di ko pinansin ang pagpapalaya sa akin. May mga tao kasing kahit matanda na, takot talagang uminom ng gamot. Baka ganun siya. Bakit pa ako iinom? Tumingin siya sa akin habang nakabalot ng kumot at halatang nilalamig. Tsaka wala ka namang pakialam sa akin, kaya hayaan mo na ako. Siguro ito ng kapalaran ko. Tsaka sana sa kabilang buhay mapatawad mo na ako dahil sa nagawa kong pagkakamali sa'yo. Madramang saad nito at muling umubo. Parang patibaga niya madadala sa pag-ubo niya. Kinamot ko ang kilay ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o maaasar sa mga sinabi niya. Lagnat lang mayroon siya pero daig pa niyang mamatay kung magsasalita. Parang ganoon din kung makapagsalita ang tatay niya. Mga frustrated artista ba sila? Alam mo, kapag hindi ka uminom ng gamot, ako mismo magdadala sa isa kabilang buhay kaya umayos ka. Pagbabanta ko sa kanya. Kaso ang bugok na to nagtakip pa ng kumot. Napaka-arte, daig pang babae. See? Gusto mo akong patayan, Max? Hindi mo na ako love? Tanong niya at sumilip mula sa kumot na nakatakip sa kanya. Parang kailangan kong habaan ang pasensya ko ngayon kay Warren. Daig pa niyang bata. Ngumiti ako na malaki sa kanya pero nagngangalit ang mga ngipin ko at gusto ko siyang tirisin. Siyempre, love kita. Kaya nga kumain ka na at uminom ng gamot para gumaling ka. Panguuto ko. Mabilis itong bumangon. Hinawakan niya ang kamay ko. Maingat nga siya. Hindi siya nag-iinarting may lagnat siya. Meron talaga kaso mukhang pati utak niya nilalagnat na rin. Mahirap pala siyang magkasakit. Nawawala yata sa sarili. Talaga, love mo ako? Malaki ang ngiti nito. Oo naman, tropa tayo, hindi ba? Napasimangot to sa sinabi ko. Hindi ko alam kung ano na naman ang sinabi kong mali. Kaya uminom ka na ng gamot kung gusto mong gumaling. Nagulat ako nang bigla niyang hilahin ang kamay ko na hawak niya, dahilan para mapasubsob ako sa kanya. Niyakap niya ako na mahigpit. Warren, huwag kang malikot, nilalamig ako. I need body heat. Mahinang sagot niya at sabay kabing nabuwal sa kama. Tinulak ko siya pero mahigpit ang yakap niya sa akin. Hindi ba siya naiilang na yumayakap siya sa akin? Ako kasi hindi ako sanay na may nakapulupot sa akin. Warren, nagbabantang tawag ko sa pangalan niya. Saglit lang, namiss kita. Hindi mo ako pinansin na mahigit 1 linggo. Nagtatampong saan nito at siniksik ang mukha sa leeg ko. Ramdam ko ang mainit na hininga niya.
na tumatama sa leeg ko. Pinikit ko na mariin ang mata ko bago ko muling nagmulat. May lagnat siya kaya hindi ko siya pwedeng saktan ngayon kahit naaasar ako sa mga kaartehan niya. Ganito ba talaga siya kapag may sakit? Clingy? Kailangan mong uminom ng gamot. Paalala ko sa kanya habang nakatingin lang ako sa kisame. Nakapulupot ang mga kamay at hita niya sa akin. Kaya hindi ako makagalaw. Hindi ka nagalit sa akin? Nagagalit ako ulit kapag hindi mo pa ako pinakawalan. Mabilis pa sa kidlat na pinakawalan niya ako. Mabilis ako naupo sa gilid ng kama. Dinama ko ang noon niya. Sobrang init nun. Sa susunod, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Sermon ko sa kanya. Kung hindi siya nagpaulan at nagtyagang matulog sa labas ng apartment ko, wala sana siyang sakit ngayon. Ayaw mo kasi akong kausapin? Mahina ang boses nito pero naririnig ko pa rin yon. Kaya nagpaulan ka? Tingnan mo itsura mo ngayon, nilalignat ka. Mahiga ka muna at kukuha lang ako ng makakain mo para makainom ka na ng gamot. Saad ko sa kanya. Tumingin ako sa gamot na nasa may side table niya. Napansin ko ang isang picture frame doon na nakataob pero hindi ko na yon pinagbigyang pansin pa. Tumayo na ako para kumuha ng pagkain niya. Di ko pa naman alam ang kusina nila. Sana hindi ako maligaw dahil sa laki ng bahay nila. Sa apartment ko kasi magkasama ng kusina at sala, tapos maliit pa. Habang dito sa bahay ni Warren parang maliligaw ako. Ngunit paglabas ko pa lang ng kwarto, isang gulat na mukha ng babae ang sumalubong sa akin. What are you doing here? Maarteng tanong nito.